matanong ko lang po kayo, kung kayo po ang magdedesisyon doon sa petisyon na ito para sa subpina sa bank records ng Vice Presidente. At yung BIR ho kasi talagang klaro ho naman kinakailangan ng order doon ng Presidente. Dito po sa tax records na ito, kung kayo po, paano ho nyo titimbangin itong pagdesisyon dito sa inyo pong boto? Bank records. Opo, bank Bank records. records. Well, kung ako na andyan, siyempre, liberality, basta't may ebidensya na relevant sa issue, tanggapin sana ng korte, tapos yung bigat na ibibigay nila sa ebidensya, desisyon na nila yun. Pwede naman kasi sabihin nila na okay, tanggapin natin itong income tax, pero ay na to, outside of the term na ito. Naniniwala ako sa panawagan o doktrina na dapat sa loob lang ng term ng impeachable official. So ganon, pwedeng ganon ang sabihin ng isang senador, kaya hindi ko to bibigyan ng kahit anong bigat. Pero siyempre dapat yung ebidensya payagan nilang nasa harap nila, kasi otherwise para silang na disable sila, hindi yung buong katotohanan ang nasa harap nila. So meaning, hayaan muna natin na buksan itong mga bank records na ito from the time na siya, sabi nga dito ng prosecution, 2007 up to the present, pati itong BIR records kung mabubuksan, iharap sa aming lahat yan, and then magdebate kayo dito sa mga dokumentong ito, ang inyong mga posisyon dito at argumento. In the end, dapat tangkilikin mo yon bilang senator judge tsaka ka magdesisyon. Ganun po muna. Dapat lahat ng ito ay nasa harapan mo. Ganun. Yan ang attitude ko. Yan ang attitude ko. Okay. Kahit na hindi ako senator judge, kunyari practicing lawyer lang, yan ang attitude ko na kaya ka nga nasa korte para malaman ng korte yung katotohanan, para ma-resolve niya ang isang issue sa lipunan, di ilagay na lahat ng ebidensya sa harap ng korte. In other words, kung kayo po ngayon ay sitting senator judge, your vote is yes, no? Sa subpina. Yes, yes. Hindi dapat ma-deny ang access ng Senate Impeachment Court sa request na dokumento. Pero ang pag-aaralan ko Ted yung yung reasonableness ng period. Opo. Yun lang. Pero yung access ng records, lahat yan. Bank records, dollar man, peso, or kahit anumang currency yan. Number 2, ITR. Opo. And then number 3, yung AMLA investigation reports, ibigay lahat yan. Tama. Senate Impeachment Court na ito. Tama, kasama ho pala yung AMLAC report. I'm sorry, nakalimutan ko itanong yun. Kasama po yun sa gustong pabuksan. Pabor din po kayo doon. Ano po? Oo, dapat lahat yan para mabuo din yung picture, di ba? Mabubuo yung picture eh. Opo. And then, pero ho, kung sakasakali man, talagang hindi maaring pigilan ang pagbubukas ng bank records dito ho sa panunungkulan ng Vice Presidente. Yon definitely hindi pwedeng bumoto against doon ng mga senador, kasi klarong-klaro naman yun na yun ang pwede po na walang question na dapat nilang gawin. Hindi ba doon sa Corona impeachment trial, hindi lang peso bank record, pati dollar bank record. Nasettle na yun eh. Na meron talagang access doon, na i-allow ang korte na tignan yung mga dokumentong yon. So, tapos sabi mo, kung ililimit pa nila sa loob pa ng termino, wala na tayong pwedeng i-entertain na objection dyan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.